ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. When in fact, 1,000 taon bago dumating ang mga Hudyo, meron ng Sabat. Kaya ang aral mali, di naintindihan yung Biblia. Bakit? Nagtuturo ang Diyos ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. Ngayon, discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University mga ka-youth. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. Para sa ating mga baguhan, mga newcomers po natin, tuloy po kayo dito sa U3. Ang ginagawa po natin dito sa ating channel, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons, mga Bible study at iba pa. And for this particular episode, ang pinaka-in-demand po talaga sa ating channel si Brother Ed Soriano ng MCGI, ang ating bibigyan po ng reaksyon. Ito po ay parte yata ng parang Bible exposition kung hindi po ako nagkakamali, ano? And then, meron pong nagtanong at ang nagtanong daw po ay member ng SDA patungkol daw po sa Sabat. Yun po yung alam natin. And sa akin naman pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa sa Harvard University sa Amerika. Mga ka-youth, hindi ako member ng MCGI at lalang hindi rin po ako member ng Seventh-day Adventist. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So please expect na maaaring mag-agree ako o maaaring mag-disagree ako sa aking mga napapanood. But wala po tayong religious agenda dito sa U3. Wala po tayong sinasabi ng isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o wag niyong kaaniban. We are just watching and giving an honest and genuine na reaction as we are watching this for the first time. So, everything now is ready mga ka-youthi. Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. A Adventist elder po siya, 63 years old at kasalukuyang municipal councilor ng Bayan ng Digaon. Ito na po si Dr. Camato. Sige po. Dr. Camato. Good evening. Good evening po, Brother Eli. Good evening din po sa lahat na kasama namin dito. Ang tanong ko po, Brother Eli, tungkol sa Sabat in relation sa ang dating daan. Marami kasing may maling konsepto na ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. When in fact, 1,000 taon bago dumating ang mga Hudyo, meron ng Sabat. Nandun po yan sa Hardin ng Eden, pagkatapos na lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, at lahat na nandito sa lupa, nagpahinga ang Diyos sa araw ng Sabat, at sabi binasbasan ang banal na araw ng Sabat bilang tanda na siya ang creator ng ating mundong ginagalawan. Sabi dito sa 2:3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. And then later, ibinigay po ang 10 utos doon sa Sinai, sa bundok ng Sinai, nakalagay sa 2 tapyas sa bato binigay kay Moses. Ang sabi po, Brother Eli, ang 2 tapyas ng bato, it denotes permanence. Ibig sabihin, lumipas man ang lahat, ang 10 utos ay hindi kailanman lilipas. Kaya ang sabi doon sa 10 Commandments, number 4th commandment, ipangilin daw, remember the Sabbath day to keep it holy. Katunayan, sabi sa Matthew 5:18-19, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liit mga utos sa ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So napakahalaga talaga ng 10 Commandments, and nandun po sa 4th commandment na ibinigay kay Moses ang Sabat. Ngayon, kahit po si Kristo nang dumating dito sa lupa, sabi sa Lucas 4:16, siya rin ay nangilin din ng Sabat. At ganoon din po si Apostol Pablo, namatay na si Kristo, early Christian Church, sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 4:9, sabi niya po dyan, at sinabi sa kanya, Hebreo 4:9, sabi po dito sa talatang 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. And most importantly, Brother Eli, nung nasa langit na, kumaligtas tayo, makarating tayo sa langit, sabi po sa Isaiah 66:23,
Nandun po sabi, simulan ko po sa 22, sabi dito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon man mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Okay, before we continue, pasensya na po, Counselor, pero I am quite curious about this because this should be a kind of itanong episode, di ba? Pero it seems to me na parang nagpipresenta siya ng argumento for Sabbath yata. So ano ba ito? Parang debate ba itong hinihingi niya kay Brother Eli? Dahil usually po, alam niyo naman po yan, no? Sa mga viewers po ng U3, sa mga itanong mo episodes, maiksi lang po yung tanong, usually like 1 or 2 sentences. But here, nagbibigay siya ng mga sitas, mga ka-U3, in saying nga na we have to keep the Sabbath holy, according sa 4th commandment. Although dahil na-mention niya about the 10 commandments, and he actually said that it was laid in stone, kumbaga, because it denotes permanence. I have a few questions there. Like, which part of the Bible really says that it is permanent, yung 10 utos na yon? So does it mean na talagang 10 lang yung dapat nating sundin? O sa kanilang paniniwala sa SDA ay okay din na may iba pang mga dagdag dito sa 10 utos? I'm really curious on why he used the word permanence. Ano po? Dahil if you think about it, the actual tablets were actually broken even by Moses, di ba po? So where's the permanence there? Or maybe he would be saying na the permanence is on the idea and not the actual tangible thing. So I'm very curious on where he got that idea that it denotes permanence, yung 10 utos nga, yung 10 commandments. So anyway, parang debate yata ito. So let's continue. Mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ibig ko sabihin, kahit sa langit na hinanda niya para sa atin kung tayo maliligtas, meron pa rin sabat. Ang tanong ko po, pagkatapos napakahabang introduction, ang tanong ko po, Brother Eli, kung ganun kahalaga ang sabat sa Bible, sa mga propeta, mismong kay Kristo, Bakit di niyo sa mga sinusunod? disipulos, bakit po ang dating daan ay hindi pinapanggilin ng sabat? Thank you po. Yun. Nice question. I like that. Salamat po sa pagdalo, kapatid na Ruel. Meron po akong babasahin doon sa Hebreo 4:1, kapatid. Basahin natin, kapatid na Daniel. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ayun, sabi ni Pablo, ang mga Udyo na naging kaanib ng iglesia sa Biblia, kasi merong mga Hudyo di naman umanib sa iglesia. Inuusig nga nila iglesia ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo sa mga Hudyo na naanib sa iglesia, mga takot nga kayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Meron palang pangako sa mga Kristiyano, iniwan para sa mga Kristiyano, kasi matatandaan natin ng Sabat, naganap yung aral ng Sabat para ipangilin sa mga Israelita. Doon officially ibinigay ang pangingili ng Sabat sa tao. Iba po yung pangingili ng Sabat ng Diyos kaysa sa pangingili ng Sabat ng tao. Ang pangingili ng Diyos, tapos na siyang magtrabaho. Wala na siyang gagawin nung 7 araw, natapos na lahat. Kaya ibig sabihin ng pangingili niya, paghinto sa kanyang trabaho. The Resting. days of creation. 6 days were enough to bring everything that exists into being. Pagkatapos po nun, ay nagpahinga siya sa 7 araw, meaning wala na siyang gagawin. Yun ang pamamahinga ng Diyos. Pamamahinga sa kanyang paglalang. Ngayon, ang sabi po sa 4:1, mga takot nga tayo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong nasa iglesia ng Diyos, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo maging katulad sa di nakaabot niyaon. Meron palang hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, ano? Sabi ni Pablo, sa 2, kapag katunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila nung mga hindi nakapasok. Pareho lang, pinangaralan sila ng mabuting balita, tayo rin pinangaralan, pero sila hindi nakapasok. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig.
sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Yung kapahingahang hindi nila napasok, papasok tayo ron. Gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Aba, sumumpa pala ang Diyos. Kung magalit siya sa Israel, sumumpa ang Diyos, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatagang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Sa isang dako sinabi niya yan. Sa Henesis sinabi yan, na ang Diyos nagpahinga ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang gawa. Sa isang dako ng kasulatan sinabi yon sa Henesis. Tuloy sa 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Pero naman dako ng Biblia na sinabi naman ng Diyos, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Sa 6, aya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Kasi hindi sila nakapasok yung unang sinabihan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kung may natitira pang ibang dapat pumasok doon sa kapahingahan ng Diyos at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita hindi na nakapasok dahil sa pagsuhay, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Kung meron pa palang dapat makapasok doon sa kapahingahan, nagtangi siya ng isang araw. So, hindi ito yung dating araw. Tawagan ko po kayo ng pansin, mga kapatid. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Yung salitang nagtangi, na ginamit na wika sa Hebrew o sa Greek Bible, ang ginagamit na salita ay yung salitang orizo. Orizo. That is to mark out or bound, that is figuratively to appoint, decree, specify, declare, determine, limit, or ordain. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Isang araw lang, kapatid. Tandaan natin, isang araw lang. Hindi ito Sabado. Dahil sa sa isang taon, meron 52 humigit kumulang na Sabado. Pero ang Diyos, kung meron pang dapat pumasok dun sa kanyang kapahingahan, na hindi naman po napasok nung mga una, dahil isinumpa ng Diyos, bago sila pumasok sa bayang banal, nung nandun pa sila sa disyerto, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sumumpa ang Diyos sa kanyang sarili. Ang mga taong ito hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya pagpasok nila sa bagong dun sa Kanaan, yung ipinangako ng Diyos kay Abraham 450 years ago, makakapasok sila doon sa Kanaan pero hindi sila makapapasok sa aking kapahingahan. Sabi ng Diyos, sumumpa ang Diyos. Kaya kung meron pang natitira, pwede naman pumasok. Later on, sabi ni Pablo, dahil may natitira pa, muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, meron palang isang araw na binabanggit sa araw ni David. Na yun ang araw na itinangi ng Diyos. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. May isang araw na mapapasukan yung mga sasampalataya na natitirang dapat ang pumasok. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yung palang araw na yon may tinig. Nagtangi siya ng isang araw kay David. Kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag yung papagmatigasin ang inyong mga puso. Itong araw na ito, nagsasalita ito. May tinig May ito. boses. Pag narinig ng mga Kristiyano, huwag yung pagmamatigasin ng inyong puso sa 8. Sapagkat, kapatid na doktor, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ibang araw pala ito.
kesa doon sa ipinatupad ni Josue. Walang duda, pagpasok nila sa lupang pangako sa Kanaan, ang ipinatupad ni Josue 7 araw na Sabat. Walang ibang ipinapatupad si Josue na araw ng Sabat na mainly kundi yung 7 araw ng Sabat. Kung meron mang ibang mga Sabat na gaganap yun, hindi Sabado. Kaya halimbawa, bibilang sila ng 7 buwan, 7 taon, 7 taon, kagaya ng Jubileo, mga Sabat yun eh. Mga Sabat, pero hindi tumatapat yun sa 7 araw. Isang araw lang ang lagi nilang ipinagdiriwang na Sabado, yun yung Saturday Sabbath. Yun ang ibinigay sa kanila ni Josue. Pero merong hindi ibinigay sa kanila si Josue. No? Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Meron palang ibang araw na sinasabi ang Diyos na hindi sa kanila ibinigay ni Josue yung araw na yon. At yun yung araw na sinasabi kay David, hindi kay Josue. Kung itataas natin sa 7, muling nagtangi siya ng isang araw, ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, nung araw na yon, may tinig yung araw, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong puso. Itong araw na ito may tinig. Pag narinig nyo tinig niya, huwag niyong papagmatigasin ang puso nyo. Itong araw na ito. Okay, before we continue mga ka-U3, so at least what we understand, and please correct me if mali po yung pagkakaintindi ko, iba't ibang uri ng Sabbath na nami-mention dito ni Brother Eli, hindi lang siya iisa lang na araw, ano po. And case in point, yung nasabi niya kanina, yung na-mention na kay David, yung na-mention na kay Josue, magkaiba din yun. And if we also look back sa sinabi ni Brother Eli kanina, na-mention niya rin na iba rin yung actual na Sabbath ng sa Diyos, di ba? Which was after the creation, nagkaroon siya ng araw ng kapahingahan, at iba rin yung Sabbath na para sa mga tao. So of course, the idea of Sabbath, if I'm not mistaken, kahit sa mga Hudyo, meron din po silang pinipili na araw nga ng Shabbat, di ba? Shabbat yan eh. And then what they do is parang nagsisindi ng kandila, umpisa ng Friday night hanggang Saturday night, something like that. And so far, on what Brother Eli here is discussing, I feel na medyo technical yung kanyang pagsagot dito mga ka-U3. And I'm expecting na still, this is about yung pagtatangi ng Diyos sa isang araw lamang. Kaya pagdating sa 8, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May ibang araw pa lang sinasabi ang Diyos. Hindi yung ibinigay ni Josue. Na ang ibinigay ni Josue, pangingili ng 7 araw. Tuloy sa 9. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat. Ukol sa bayan ng Diyos. Ito yung hindi ibinigay sa kanila ni Josue. Ang ibinigay sa kanila ni Josue, ang 7 araw na Sabat na pamamahinga. Pero may natitira para sa bayan ng Diyos sa bagong tipan, sa iglesia. Isang pamamahingang Sabat, ukol sa bayan ng Diyos. Alin yon? Tuloy. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So, yung Sabat ng Diyos, hindi yun yung Sabado. Hindi yun ang Sabado. Bakit? Ang pumasok ang wika sa kanyang kapahingahan, nagpahinga sa kanyang gawa. Gaya ng Diyos, ito pala, isang final Sabat na magpapahinga ka na talaga, yung gawa. Yung Sabat na yun, isa lang yun eh. No? Nagtangi siya ng isang araw, hindi tuwing Sabado. Hindi maraming araw, isa lang yung araw na yon. Alin yung araw na yon na sinasabi kay David na isa lang yon, walang kaparehong araw yon. Basahin natin ang awit 118:20, kapatid na Daniel. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ala, pintuan eh. Parang yung Sabat, papasukan yun, may papasok dun eh. Kung ito, simboliko lang pintuan, papasukan mo rin itong pintuan na ito, no? Ang pintuan pinapasukan eh. Maraming hindi nakapasok dun sa araw ng Sabat na itinangi ng Diyos, kaya naglagay siya ng pintuan, papasukan. Parang ito ang wika, ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Tuloy.
Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito palang pintuang ito rin yung bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Tuloy. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ang palang bato na yan, ang gawa ng Panginoon na kagilagilala sa ating mga mata. Tuloy. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y Palang bato na yon, yung bato, ito rin yung araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Sino yon? Si Kristo. Si Kristo'y araw, hindi ng Sabat. So si Kristo ang Sabbath. Araw ng kapahingahan ng Panginoon. Ito yung pintuan ng Panginoon. Papasukan ng matuwid. Ito'y gawa ng Panginoon kagilagilala sa ating mga mata. Ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, si Kristo yon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. The day that the Lord hath made. Tama-tama. Bakit? Sabi ni Pablo, itong araw na ito, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Si Kristo pala yung araw, kaya may tinig eh. The day that the Lord hath made. Siya yung araw, yun yung kapahingahang totoo. Sa kanya ka papasok bilang araw at bilang pintuan. Ito yung sinasabi ni Pablo, hindi napasok nung mga Israelitang nangingili ng Sabado. Hindi nila napasok ang araw na ito. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pero yamang may natitira pang dapat pumasok doon sa araw na yan, nakapahingahan ng Diyos. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Iba sa araw ng Sabat ng Hudyo na ikapitong araw. Ito nga si Kristo. Siya ang tunay na Sabat. Doon tayo sa Kanya papasok, bilang araw. Basahin natin ang 12, Interesting. ang 11 ng Mateo. Pakinggan nyo, sa 28. magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y I will aking give you rest. papagpapahingahin. Eh si Kristo ang talagang Sabat. Ali kayo, pumunta kayo sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Asan ba ang real Sabat? Hindi ba na kay Kristo? Ang kapahingahan ng inyong kaluluwa? Tuloy natin, kapatid na Daniel. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kristo pala'y Sabat ng kaluluwa, kapahingahan ng kaluluwa. Oh? Hindi kapahingahan ng laman. Kagaya sa Israel, hindi ka magtatrabaho ng ikapitong araw, magpapahinga ka sa araw ng Sabado. Lahat ng trabaho bawal. Ating mga hayop, bawal magtrabaho. Ating mga alila, bawal magtrabaho. Kasi, Sabat sa laman yun eh. Si Kristo, Sabat na espiritual, kapahingahan ng kaluluwa. Ang tunay na Sabat. Na pag ikaw na kay Kristo na, Sabat na. Bakit? Hindi ka na magtatrabaho si Kristo na eh. Ano ka mapapagod nun? Pero nananatiling, kung susunod ka kay Kristo, magkasama kayo. Ang nagtatrabaho siya. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi niya. Kaya, ang tunay na Sabat sa Biblia, kapatid, ang pagkakilala natin yung Kristo. Sapat na sa amin si Kristo. Hindi na kami kailangan mangilin pa na ikapitong araw o iba pang mga araw ng Sabat. Sa Biblia kasi maraming araw ng Sabat eh. No? May Sabat ng balad. No? May Sabat ng merong pagdiriwang ng kung ano-ano ng mga Hudyo na hindi ka magtatrabaho. Yung Pasko, merong isang linggo na magkakasunod na banal na pagkakatipon, walang trabaho, kahit ano. Nandun sa Exodo 12, maraming Sabat ang mga Hudyo. Kaya yung 20-20 ng Ezekiel na sinasabi ng mga Sabadista, yun ikang Sabat, yan ika ang tatak ng Diyos sa kanyang mga tao. Ayun ang sabi ng Sabadista. Pero basahin natin, 20-20. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat. At Aking mga Sabat, aking mga Sabat, maraming Sabat. Sabat ng araw, meron Sabat ng taon, meron Sabat ng balag, Sabat ng lupain. Napakaraming Sabat sa Israel.
inyong ipangilin ang aking mga sabat at maging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman ako ang Panginoon ninyong Diyos. At yung mga sabat na yan, ipinatupad ni Josue yan. Ang pangunahin dyan, ang ika-7 araw. Pero ang diskurso ni Apostol Pablo sa iglesia, ang totoo, kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May ibang araw ng sabat para sa Kristiyano. Hindi yung ipinatupad ni Josue sa Kanaan. Wala naman duda, ang ipinatupad niya ika-7 araw eh. Ang mga huling magtatrabaho sa ika-7 araw, papatayin eh. No? Kaya nga mga Hudyo, gusto nila patayin si Kristo. Hindi kasi tumutupad nung sabat nila. 5:18 ng Juan. Pakinggan nyo. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kita nyo, ang sinasabi ng mga, ang sinasabi ni San Juan na Ebanghelista, ito salita ni Juan Ebanghelista to inililigaw ito ng mga pastor ng Sabadista eh. Yan ang paratang ng mga Hudyo. Hindi, salita yan ni Juan. Dahil dito nga, alin yung dahil dito? Kasi nagpagaling siya ng Sabat. At pinupuna siya ng mga Hudyo, araw ng Sabado nun eh. Dahil dito nga, lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niyang kanyang sariling ama ang Diyos. Paratang na yan? Sabi ng mga Sabadista, paratang eh. Anong paratang? Totoo yan eh. Tinatawag niya talagang ama niya ang Diyos eh. At siya'y nakikipantay sa Diyos. Kasi pag tinawag mong ama ang Diyos, pantay kayo, ama siya eh. Anak ka, pareho kayong Diyos. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kaya sabi nung mga Hudyo, hindi ka naman, ba't ka namin binabato? Hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa pamumusong. Ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, sabi ng mga Hudyo. Kasi tinatawag niya ang ama na Diyos. Talaga ba namang ama niya ang Diyos eh. Talaga naman siya pantay sa Diyos sapagka Diyos eh. Bakit? Hindi ba sabi ni Pablo, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagaman nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. If you notice mga ka-U3, hindi na po ito diretsong sagot no dun sa idea lamang po ng Sabbath, but what I understand here, Brother Eli, is adding some more details with this answer. So sa palagay ko po, he looked at this opportunity to add more and make this more informative para sa mga viewers. Kasi at this juncture, Brother Eli now is discussing yung pagkapantay ni Jesus Christ sa kanyang ama. And my understanding is, kumbaga naging paratang lang do ito, no? Other Christians are saying, maybe some Adventists are saying na paratang lamang. But Brother Eli is saying here that this is actually a fact. And isa nga, maliban sa pagiging blasphemous ni Jesus Christ, no, ang isa sa mga sinasabi na parang infraction o krimen na nagawa ni Jesus Christ, liban pa sa pag-claim na ama niya, ang Diyos Ama, is yun nga, yung hindi niya pag-observe ng Sabbath. But then again, what we understand so far, and nakita natin sa reference po na ginamit kanina, mga Sabbath, so hindi lamang po nag-iisa, no? And yun nga, iba't ibang uri ng Sabbath ang na-mention ni Brother Eli. May Sabbath sa Pasko, may iba't ibang uri ng mga Sabbath pa ang mga pinapractice ng mga Hudyo. But then I always find it fascinating though, kasi diba, ang Sabbath po is 7th day of the week. So instead of Sunday na marami sa mga denominasyon, sa mga Christian religions, Sunday po ang araw ng pagsamba, kaya Sabadista dahil mga Adventist po ay Sabado po sila, no, nag-worship. So I'm not sure if ito pong nagtanong ay mabibigyan pa ng tsansa na sumagot pa or magbigay pa ng paliwanag sa kanyang paniniwala sa Sabbath, kasi it seemed na si Brother Eli na ang nag-explain. So siguro hindi ito debate, no? It's more like just really Brother Eli exhausting some more about the Sabbath nga po. Pantay ba siya? Pantay siya, sabi ni Pablo. Kung paano yung ama ay Diyos, siya man ay Diyos din. Sabi ng mga Hudyo, tao ka lang, nagpapakunwari kang Diyos. Marami na palang iglesia ni Manalo nung araw. Tao ka lang, papakunwari kang Diyos. Sabi ng mga Hudyo. Binabato nila ngayon. Ano, dahilan, kaya nila binabato. Kasi sinira niya na araw ng Sabat, tinatawag niya pa na kanyang ama ang Diyos. Talaga bang sinira? Sabi ng mga Sabadista, sabi niya, kahit isang tuldok, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Ang magturo ng kalit-liitang utos, tatawaging dakila. Ang lumabag, ang hindi magturo, tatawaging kalit-liitan sa karya ng langit. Kaya sabi ni Kristo,
hindi niya sisirain ang kautusan. Teka muna, kumpare. Aling kautusan ang hindi niya sisirain? Yung kay Moises? Yung 10 utos na nasa 2 tapyas na bato? Ang ibig bang sabihin nun, kung nasa bato, it means to last forever hanggang sa walang hanggan ba? Exactly. If you notice mga kayuti, I also mentioned that. Yung idea ng permanence, what does it really mean? So I'm glad Brother Eli also mentioned that. 10 ang utos ng Diyos. Teka muna, mga pari ko. Hindi ba ang bautismo yung utos? Bakit 10 lang? Wala naman bautismo sa 10. Bakit ang Sabadista nagbabautismo? Utos ba ng Diyos ang bautismo o hindi? Utos. Si Kristo nagsabi, utos ng Diyos yun eh. Basa, 12:50 ng Juan. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Kayong ko sinasalita, lahat ng sinabi sa akin ng Ama. Alam ko ang utos niya, buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko lahat, yung sinabi ng Ama ko. Ano sabi niya? Sa 10:39 ni Marcos, pakinggan nyo. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Salita ng Ama yan. Magbabautismo kayo gaya ng bautismo ibinautismo sa akin. Utos ba yan o hindi? Ba't sasabihin mo ngayon na ang nasa 2 tapyas na bato yun forever? Bakit? Di ba kasama bautismo sa utos? Utos yun eh. Tapos sabihin mo lang 10 ang utos. Tutol ako, di ka marunong magbilang. Bakit? Kung utos ang bautismo, paano ngayon yun? Binabaliwala mo yung isa. Sana, at least sinabi mo lang, 11 utos. Kung marunong tayo magbilang. Pero you are going to stick to the 10 commandments, I disagree. Utos ang bautismo. Mas mahalaga pa ang bautismo kaysa sa ibang utos sa 10. Huh? Huwag kang magnanakaw. Utos yan sa 10 eh. Diba? Utos yun. Yung bautismo, utos ba? Utos. Wala sa 10 yun. Wala sa 2 tapyas na bato. Para doon sa iba, yun daw kaya nasa 2 tapyas na bato, dahil ibig sabihin doon permanence. No, hindi po. Kahit bato nasisira. Hindi ibig sabihin kung nasa tapyas ng bato, hindi na masisira at hindi na mawawala. Basahin natin kay Habakuk. Same. Pakinggan nyo ang nasa Habakuk. 2:2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Pangitain si Habakuk, sabi ng Diyos, iukit mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato upang makatakbo ang mga yaon. Makatakbo ang bumabasa niyaon. Ibig sabihin, yung ding pangitain na yun na hula, magiging forever. Ang hula, pag natupad na, natupad na. Hindi mo na forever ba yung hula? Pagka ganun, hindi na matatapos ang kasaysayan dahil forever pala yung hula maling interpretasyon. Kaya ang 2 tapyas na bato pinagsulatan kasi wala pang writing instruments noon. Ang pinakamatibay noon na writing material bato. Iuukit mo sa bato. Pero ngayon, meron na mas matibay sa bato. Diba? Pero na, hindi matututulan yan. Kaya para sabihin natin, kung nakasulat sa 2 tapyas na bato, forever na yon. Ikalawang Korinto 3:6-7. Pakinggan nyo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Nagpapakita si Pablo ng 2 pangangasiwa. Si Moises nangasiwa ng kamatayan. No? Yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Pagka nilabag mo isa doon, papatayin ka. Babatuin ka hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Pablo, kami naging sapat na tagapangasiwa ng bagong tipan. Bagong tipan. New Testament. Hindi ng titik o letra.
Sapagkat ang letra pumapatay, on titik, ang espiritu nagbibigay buhay. Ang pinangangasiwaan nilang bagong tipan ay tipan ng espiritu. Hindi tipan ng letra. Na yung letra pumapatay kasi nakalagay babatuhin hanggang sa mamatay. Yung lalabag doon sa nasa 2 tapyat na bato. Kaya sa versikulo 6, sabi ni Pablo, kung sa versikulo 7, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato, nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas, paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu. Kaya yung bagong tipan, mas maluwalhati kaysa sa 2 tapyas na bato. Ang pangangasiwa ng bagong tipan ay pangangasiwa ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ang pangangasiwa ng 2 tapyas na bato ay pangangasiwa ng kamatayan na pumapatay. Ang magkasala laban doon, walang tagsalang papatayin. Pero yung pangangasiwa ng Espiritu sa bagong tipan, nagbibigay buhay, nagpapatawad. No? Kahit nabusong ka, kahit ikaw ay nakagawa ng mabibigat na kasalanan, ang pangangasiwa ng Espiritu ay pagbibigay buhay, hindi pagkundina na kagaya ng nangyari sa panahon ni Moises sa pangangasiwa sa 2 tapyas na bato. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito, meron pong ibang sabat o kapahingahan, 1 araw lang yon. Pagpasok mo ron, di ka na kailangang ilin pa uli tuwing Sabado. Pag napasok mo yung araw na yun si Kristo, lahat na nun sakop na. At Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, 13:8 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Bilang araw o day, araw in Tagalog, day in English, kasi may ibang araw sa English, yung sun. What was spoken in David in 118 of the book of Psalms? This is the day that the Lord hath made. When you hear His voice, sabi ni Pablo, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Ito'y araw na may tinig. At dapat tanggapin mo siya samantalang sinasabing ngayon. This day is always today. Bakit? Ngayon. Today. Yun na sa English eh. Today. When you hear His voice, sabi niya sa English, do not harden your heart. Today. Today. Hebrews 4:7. Again, He limited a certain day. Isa lang. Saying in David, today. Yung araw na yun, laging today yun, di lumilipas yun eh. After so long a time, as it is said, today, if you hear His voice, harden not your heart. Kaya nga today. Bakit? Si Kristo ang kahapon. He is yesterday, today, and forever. Si Kristo'y araw. Araw na kahapon, ngayon, at sa makalawa, bukas, etc. Kaya, He is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday for a Christian. He is always our rest day. Come unto me, All ye who are weary, ye that labor and are heavy laden, and I will I'll give you rest. The true Sabbath is in Christ. And that is not only Saturday. We will have Sabbath every day in Christ. Yun ang dahil kapatid. Kaya kami hindi nangingili ng Saturday Sabbath. Nangingilin kami ng Sabbath every day with Christ. We have peace in our hearts every day. We follow Him every day, not only in Saturday or on Saturdays. 9:3 of the book of Luke, Brother Daniel. And He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up His cross daily and follow me. The misinterpretation of Ellen G. White, after all, speaking of biblical principles, we must not even listen to Ellen G. White, who assumed the leadership of the Seventh-day Adventist Church. It is against the will of God that a woman usurp authority over the man. 2:12 of 1 Timothy.
Okay, before we continue, interesting dahil like what I said, no? Hindi lang po about sa particular na question yung pagsagot ni Brother Eli. And I think, he really has all the time during this time. Or maybe he has really the mood or he saw this day fit, kumbaga, for a more exhaustive na explanation. And it seems to me na ang direction na dito ay ang pagtulig sa kay Ellen G. White. And para po sa mga SDA members natin, hopefully po makaka-comment din po kayo, ma-explain niyo po sa amin dyan sa comment section, ano nga po ba ang importance or pag-value niyo kay Ellen G. White? Kasi as far as I know, prophetess po siya, di ba? Isang babaeng propeta. In that particular point we know, kasi nagbigay na rin po tayo ng video reactions po sa mga SDA preachings, if you remember. And itong idea po ng Sabbath na topic, no, hindi po ito bago sa ating channel. If you remember, there was a debate between Brother Eli, yung last debate niya, versus a Brazilian pastor or something like that. Naging topic din ito ng debate nung kung maalala niyo po, yung kalaban sina Kameno, mga SDA na mga members. That's why meron po tayong slight na idea kung paano ipipresenta ni Brother Eli ang kanyang mga punto patungkol sa seventh day. Pero ito nga, tinuloy ni Brother Eli as to the idea of women given leadership position or administrative position. So let's continue here. Brother Daniel? But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Continue, por favor. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. No pastor in this dispensation can prove to me that there is any woman authorized by God to find or found a church and to lead the church. All churches led by a woman are wrong. They are not of God. Certainly they are of Satan, because it is not allowed for a woman to lead over men and to usurp authority over man, but to be in silence. The reason is very simple. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. That's why the prophecy of the prophet Isaiah will sweepingly deny the truth of every church founded by women. 3:12 of the book of Isaiah, it reads, As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. my people, they which lead thee, they are the women, cause thee to err and destroy the way of thy paths. How do I look at the Seventh-day Adventist as a religion? It was founded by a liar, a woman liar. Let us read, or let us hear this. It's part of history of the Seventh-day Adventist Church. Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as he wanted them, that his hand was over and hid a mistake in some of the figures. Rather than admit that she was in error, Ellen Harmon claimed that God was the one who had made the mistake and had covered it up himself. Ellen's What kind of a blasphemy is that? And if you are going to admit that you are the founder of the Seventh-day Adventist Church, you are cursed. Imagine passing your mistake to God. You are a false prophet prophesying that the end of the world will come in 1843. When it did not happen, she passed the error to God. Imagine that. It is written in the early writings of Ellen G. White, page 74. She said, I have seen that the 1843 church was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as he wanted them, that his hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until his hand was removed. You see that? The 1843 church chart that she said that is the end of the world was committed by God. God's hid some error. That's why she was mistaken in saying that 1843 is the end of the world, because God that time did not remove yet his hand, hiding the error. Is it the kind of church that we going to attend or to be member with? Mga kapatid, mga kababayang Sabadista, mag-isip-isip kayo. Hindi pwedeng totoo yan. Lahat ng iglesia, ang babayan, leader, mali. Hindi yan ang kalooban ng Diyos.
Basahin natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa sa Israel. 9:4 ng unang hari. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi pwedeng magkulang ng lalaki pagka talagang magsasadyos kayo. Alakad kayo sa aking palatuntunan, sabi ng Diyos kay Solomon, patuto pa rin ko ang pangako kay David na iyong ama. Hindi kayo kukulangin ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Yung kalooban ng Diyos na yan ang kanyang bayan, amuluan ng lalaki mula pa sa panahon ni Haring David. Sabi ng Sabadista, ba't kasi Deborah? Wala pa kaharian ng Israel noong panahon na wala pang nakatatag na kaharian eh. Ang unang-unang naging hari sa Israel, si Saul. Kung si Saul na hindi tapat sa Diyos, pinalitan ni David. Mula kay David, nangako ng Diyos, hindi kayo kukulangin ng lalaking uupo sa Israel. Hindi kasama si Deborah ro, dahil hindi pa naman panahon ng kaharian ng Israel noon eh. Pero nung matatag ang kaharian ng Israel, nangako ang Diyos kay David. Alam mo naman kung mangako ang Diyos, hindi niya binabago eh. No? Kaya pagdating ni Kristo, nang mamili siya ng leader sa iglesia ang totoo, ang nilagay niya mga apostol. Walang apostola. No? Obispo, walang bispa, obispa. Ayan. Reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. At pagkatapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas ka man ng loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. No? Ano ngayon sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Ito, turo ni Ellen G. White ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka raw ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat eh. Basahin Mark of natin the yung Beast. Seventh-day Adventist Belief. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo. Pag sumamba ng linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo, saka ng mark of the beast. Ngayon, discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Pakita natin itong nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan Novo Tempo, Horarios de Culto, mga araw, time. oras ng pagsamba, time of worship, Sabado, alas 9 ng umaga. Kulto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, 7:30 p.m. alas 7:30 ng linggo, may pagsamba. Kung di ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng linggo, tatataka lang Antikristo ng Mark of the Beast. Ba't may pagsamba na kayo ng linggo ngayon? Hindi lang pala doon. Naging curious ako, sabi ko, yung nabasa ko sa libro nila, tinakainan nila ngayon dahil sumasamba na sila ng linggo dito sa Brazil. Aba, hindi lang pala sa Brazil yan. Pati pala sa Haiti meron noon. Ay sa Honduras. Ito, Templo Adventista del Séptimo Día in Santa Cruz in Santa Cruz de Johua, Honduras. Ano nakalagay dyan sa Honduras? Ayan. Reuniones, Domingo, alas 6 ng gabi. Sabi ko, talagang itong mga Sabadistang ito, hindi lalaban ng diskusyon itong mga ito. Kaya dito, ayaw lumaban ng diskusyon sa akin
Mapapahiya sila sa kanilang mga maling aral eh. Mga ka-U3, that was quite surprising para sa akin, no? Na may basis nga si Brother Eli, na old teachings na kopya at yung 27 pa na mga doktrina nga ng Adventist, and sinasabi daw nga po doon na tatatakan ng mark of the beast ang mga nagsisimba nung Sunday. Dahil, accordingly, it was not the appointed day for you to worship God. But as to the idea ng mga prediction, mga ka-U3, mga forecast, ayan, kung kailan babalik yung Diyos sa mga doomsday ng mga predictions, we've mentioned this time and again dito po sa ating channel na napakarami na po over the years, napakaraming sekta, denominasyon na nagsasabi, for example, before na hindi na matatapos ang milenyo o sa actual na date ng millennium nung January 1, 2000, yun nga yung second coming ni Jesus. At meron pang iba na a couple of years after, hindi natatagal ang dekada na ito, hindi natatagal ang 50 years and darating ng tagapagligtas. And interestingly mga ka-youth, sa history, even sa Amerika, yung mga simbahan po na ganun, ang nangyayari niyan kapag nagkamali sila ng prediction, nag-split, nagkakaroon ng breakaway group, kumbaga nagsaseparate yung ibang mga sekta from that particular bigger church, magkakaroon ng disagreement and magsaseparate po. Trend po talaga yan. But then again, for those who remain sa quote-unquote maling prediction ng kanilang pinuno, ng kanilang pioneer, for example, they will just be saying na yung prediction talaga na hindi nagkatotoo is just a way for God to test and refine ang faith ng mga believers. Sinusubok lang tayo ng Diyos, dapat magpakatatag tayo. But anyway, like what I said, I was thinking at first na debate po ito, pero ang nangyayari po pala is just Brother Eli giving more and more na explanation and overall na pagpuna sa SDA nga po ng mga doktrina. Unang-una, iglesyang itinayo ng babae. Hindi autorisado ng Diyos ang babae magtayo o mag-leader ng iglesia. Kagaya rin ng iglesia quadrangular. Babae rin nagtayo nun eh. Baka may alam pa kayong iba, sabihin nyo sa amin. Para maikalat natin sa buong mundo na yung mga iglesyang itinayo ng babae siguradong mali dahil labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kung tumahimik. Si Ellen G. White hindi lang namuno eh. Siya mismo nagtayo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Daniel. Ito po sa Seventh-day Adventist Belief, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Hindi chismis yan mga kapatid. Ang nasabi niyan sila mismo, libro nila yan eh. Meron akong kaopya, bumili ako eh. Binentahan ako niyan eh. Meron ako niyan. Nasa library ko. Inopya na lang namin sa computer. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White is one of the founder, but eventually, she became the leader. The commanding power in the Seventh-day Adventist Church. That's why, at each start, ang tawag dyan sa batas, void ab initio. Mali mula sa umpisa. Kasi ang pagkatayo, babae nagtayo. Kaya ang aral mali, di naintindihan yung Biblia. Bakit? Nagtuturo ang Diyos ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. At yung araw na yon, si Kristo yon. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, makalawa, makaituloy, kapat. Mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay ka ng linggo, tatanggap ng handa ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng linggo, tingnan nga natin yung mga unang Kristiyano, sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Bukas, makalawa, makaituloy, kapat. Mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay Kristiyano, sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Nakita nyo mga kababayan, yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Sabi ni Ellen G. White, pagka ka sumamba ka ng linggo, tatanggap ka ng marka ng the mark of the beast, ng tatak ng hayop.
di kayo rin na meron na kayong tatak ng hayop kung totoo yan sinasabi nyo. Bakit? Yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Di ata naman Sabado lang. Naku naman, ang babaw naman niyang nala. Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos. And medyo bitin po, I think yung sa last part when this video was recorded, medyo naputol nga. Pero wow, that was a kind of like multi-pronged attack ni Brother Eli. Hindi lamang po yung sa issue ng Sabbath, parang binuo niya na whole na napagpuna sa mga doktrina nga ng SDA. And I also like the legal term that he mentioned, yung void ab initio. Ibig sabihin nun, so umpisa pa lang ay mali na sa ating batas. But going back as to the gender roles lamang po, so dalawa po kasi yan even po sa mga Christian scholars and even sa actual na pag-practice nito with church leadership, matagal na po itong debate na dapat lang ba o tama lang na ang mga babae ay maging pastora, maging leaders ng kanilang mga simbahan, magtatag ng kanilang own na mga grupo. Dahil sa Amerika, meron po yan. Ang pinaka-popular, I think, is Joyce Meyer, kung di ako nagkakamali. So, dalawang school of thought, kumbaga, complementarian at saka egalitarian, no? So, sa complementarian, they are saying na, well, it is true na, kumbaga, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos, mapababae ka o lalaki, pero meron particular na role na nakaakibat yung iyong gender or something like that. And for the egalitarian naman na perspective, dapat pantay-pantay tayo. Whether babae o lalaki ka, sa bagay pang spiritual ay pare-pareho lamang. So, si Brother Eli doon sa hardcore na the first school of thought na kumbaga, dapat may restricted na roles lamang itong mga babae. So, mga ka-youthie, I find Brother Eli's presentation, una, hindi regular na maiksi, yung kanyang pagsagot, mahaba. And I am not sure kung sa last part ay sumagot pa itong nagtanong na member ng SDA, pero it seemed to me na nakinig na lamang po siya. So sa mga members po ng SDA, what do you guys think about those points raised by Brother Eli? Do you agree? In what ways do you disagree, mga ka-U3? And sa mga supporters naman po ni Brother Eli, ano po yung mga punto na nasabi niya na gustuhan niyo rin? So please comment below and let us make the comment section interactive. If you like these kinds of contents, you already know, pwede ka mag-subscribe kung hindi ka pa subscribe. Watch that video over there, playlist over here. Marami pa po tayong mga Brother Eli videos dito, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!